Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-lebak na to with evidence. Nabawasan daw ang shabu-shabu from 1.8 to 1.4. Ano ba ang rason? Nako, marami mga chika-chika ngayon kasi pag sumobra, edi mali-mali ang mga impormasyon at saka isang van, 1.8, ang bagal lang niyang pagtakbo-takbo, parang tumakbong pagong. Nako, maraming mga netizen na nagsabing maling-maling script ang kanilang binitawan. At eto pa mga kabibig, natawa ang mga netizen. Take note, sobra ang nawala from 1.8 to 1.4. So, 400 kilograms ang nawala. Alerte! Saan napunta? Nako! Ayoko na ganyan. Kaya mga kabibig, ito napanood ko lang sa, sa Facebook. Ano to? Shab-shabs? May napanood ako ba? Kahapon pala itong interview na to. Naloka ako. Hindi ako nakapagbigay ng comment ba, reaction video sa bidyong ito na interview ba na parang tulale yung in-interview yung sundalo or police ba yun? O eto, manood tayo May nakita akong video at kailangan nating panoorin. Ikaw talaga kabibig mahilig ka talaga mang-asar. Hindi naman ako nang-asar-asar, oy. Natawa lang ako sa video. Wait mo na Operational details. Kaya pag Ito. Wait mo na. Tingnan natin. Sabi ni Pebbles Talakera, alam niyo naman, yun naman si Madam Pebbles, sabi niya, grabe yung tawa ko dito. Scripted na scripted. Parang gusto na batukan ni BBM yung militar. Sige na. Tingnan natin ang video. Manood tayo, sige, ito na. Okay, balik tayo, BBM. warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasagot at sasabihin namin wag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. Ano daw? It's still ongoing. Pero nagpa-press ko na kayo. Parang tangala yung sundalo dyan. Kung magtatanong yung mga media, wala siyang masasagot. What's the point? Ano siya? Talking doll? Ano siya? Di kuryente or di baterya? Na kailangan kukontrolin nyo? Sana hindi kayo napapress con. Oy, pa-epal talaga kayo. BBM ngayon parang pa-epal. Hindi ko magets yung punto niya. But he can tell you what happened. What happened, sir? What happened? Hindi makausap-usap si sir. Ang tagal. Kasi pag ikaw talaga alam mo kung ano nangyari, of course, you will talk lahat-lahat, i-detalye mo. This is a chance of a lifetime na talagang makikita nila na pinaglalaban nyo ang mga drug lords. O, di ba? Kung talagang suportado nyo ang drug war ni Pangulong Bongbong Marcos, edi magbida-bida ka talaga. Binigyan ka ng chance. Binigyan ka ng limelight. O di, magbida-bida ka. Pero bakit si sir parang hindi niya kalit po sin. Good morning po. May nag-miss ka. In the morning. Alam mo sa training sa militar at saka sa police, Ano ba walang yun? training para makakaharap sa press. Parang Lazada lang ito Parang mga order ng Lazada na hindi na-deliver. Anong klaseng shipment to? Alerke naman, natawa talaga ako, Oo, baka mga order ito ng Lazada ba na return to sender. Return sa company. Let's proceed. Dahil umarap sa bala, kaya namin, pero umarap sa press. Ano ka? Umarap sa bala, BBM, kaya mo? Hindi ka nga pumunta sa mga namatay na sundalo, pero dito talaga, pumunta ka agad-agad. Nagpa-press con. Bakit ganon? 'Di ba? Hinayaan mo lang si VP Sara Duterte ang pumunta sa mga namatayng sundalo sa Mindanao. Pero ikaw, hindi ka nagpakita.
well, you gave your statement regarding it, pero kailangan talaga yung emotion ba? Yung presensya mo nandoon. Pero dito, sa ano, shabu-shabu, ay, agad-agad. Oo, naka-shades pa nga ka ikaw. What the point of, parang Cardo Dalisay lang. Naka-shade, ano na? Batang Quiapo. Baka fans itong si Pangulong Bongbong Marcos ba ni Coco Martin. Kailangan talaga, ano to raid to Kailangan talaga ala Coco Martin. Drama ya, epic fail. Po sa ating lahat kay sa ating mahal na Pangulo, Sir, sa lahat po narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong ganitong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Yeah. Isang araw na nakalipas, may nasampahan na ba? May nabalita na ba sa sa media ngayon may nasampahan na ba? Wala pa no. Ang tagal naman, isang araw na. Wala pa rin nasampa. Bakit? Nasaan na ba yung driver? Nahulit na ba yung driver? Nagsalita na ba ang driver? Na-interview na ba ang driver? Di ba ang mga media talagang agad-agad hanapin yung driver? Huy, nakulong na ba ang driver? Puntahan natin sa ganitong kulungan. Pero wala Biglang tumahimik ang media. Di ba dapat ang mga media mag-una-una, dapat sila yung mauna na pupunta sa mga kulungan na ano dito. Pero wala. Ano nangyari, oy? Po at maraming salamat po. Ay, wala. Ilang sentences yon? 2 sentences? Yung unang sentence niya, nagpapasalamat siya. Magandang hapon or good afternoon ba? Tapos, under investigation. Yun lang. Ano ba yan? Anong klaseng press ko niya? Nakakahiya naman. Di ba? Natawa ang mga media man. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa Tapos, Bahay na Latagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-flag down po namin yung mga sasakyan kung mayroong suspicious po. So, yun po, sinasubject po namin for inspection po. So, yun po, kagaya po na nangyari dito po sa pangyayaring ito. Yun po ang naging resulta. Nasabat po namin. Parang Lazada lang halaga po ng shabu po. Yan. Kita yun nakabibig, no? Na-shock lang ako pa sa pag-interview nila ba? Well, baka kabibig, kabibig ha? Baka anong tawag doon? Natakot lang yung masalita, takot silang magsalita, 'di ba? Normal lang naman yung kabibig. Huwag ka namang masyadong kabibig, magpanglait. Hindi naman ako na-shock lang ako sa interview. Mali bang ma-shock? Hindi naman mali ma-shock, 'di ba? Oh, tingnan nyo, parang Lazada lang. Parang mga Wait, pero ito sa loob ng isang van? Hala. Na-shock ako, Tingnan nyo ang picture. Sa loob ng isang van, nakasya ito sa loob ng isang van. Paano? Parang nagde-deliver lang yung paninda mo sa sa mga buko salad, yung mga maha, yung mga leche flan, ito mga ganito ba? Yung mga mga makeup kits, di ba? Natawa lang ako sa picture. Well, baka 'di ba? Sabat nga nila, 'di ba? Bumaba pa nga from 1.8 to 1.4. May video ako ipapanood sa inyo mga kabibig ha. Wait muna, kay talaga nagmamadali. Hanapin ko muna yung video na kung saan pinag-usapan nila ang dito, yung anong tawag dito. Kung paano daw nakasya yung 1.8 ay kabibig bumaba na 1.4. Sige nga, paano kumasya yung 1.4? 1.4 ba 'yon? Sige, hanapin natin panoorin natin. Ito Ito. Nood tayo ha. Go. Yan. Kasi mahigit 13 billion piso daw yan. Worth of Tama na?
And therefore, sabi ni DILG, Secretary Benhar Abalos, yan daw po ang katibayan na ang policy ng gobyerno tungkol sa drugs, tama. Yung bloodless 13 billion. ano. Bakit 13 billion? 2 tonelada raw po Ang nakuha. ang nahuli. Yeah, okay. Sa isang photon van. Photon van. Tinignan ko yung mga 1 ton lang ang niyan capacity. Bawa, tingnan nyo. Natural. 'Di ba mga media people ito? Natural, pag may mga news, talaga isa-search nila, photon van. Nakita niya sa karambola na Jonathan De La Cruz, Conrad Banal, at Joel Lacsamana. Search agad-agad sila. Tapos nakita nila nga, 1 ton lang ang pwedeng ipasok sa van na iyan. Pero bakit naging 1.8? Ngayon 1.4, pababa ng pababa. Baka later on, 1 ton na lang. Photon passenger van. 1 ton. Kapag sinobrahan mo pa doon, masisira na yung under chassis. So medyo may mga tanong ho rito sa report na to. Totoo ba 2 tonelada yan? Okay? At pinagyayabang na yan ang pinakamalaking bust Oo. na naswertihan lamang ng alitagtag pulis. Ano kaagad yun? They flagged down na photon van sa checkpoint. Diyan po daw sa highway. Mga 9:00 ng umaga. Yan daw pong van na yan, papunta ng Lipa. Ang problema, yung driver nito, nung nasita, walang lisensya. Oo. Ayun, doon nagkatalo. Tatalo. Walang maipakitang lisensya at siya, mabalisa at uneasy. Ayan. Ha? Uncomfortable. Ayun. Magmamaneho ka ng ganyang kargada? Oo. Magmamaneho ka, Hindi wala ka kang papasa sa mga pelikula ni Eric Matis. wala kang lisensya. At nakatolda daw po yung laman sa loob ng van. Nakatakip ng tolda. Nakatakip ng tolda. Bakit nakatolda sa loob ng van? Totoo. Ayan. Nagsuspecha po yung police. Kumbaga, swerte lang to. Naswertihan lang ang pinakamalaking worth 13 billion pesos. O, yun. Ano sa palagay niyo mga kabibig? Ano ang iyong komento tungkol dito? Parang ano ba? Ang driver na walang lisensya. Ikaw, kung ikaw talaga nasangkot ka sa mga ganitong mga trabaho, pag-drive ka talagang walang lisensya, talagang 9 a.m. sa umaga mo de-deliver itong sobrang laking bilyones? Ako, parang tanga-tanga lang, no? At kung ako yung may-ari, natural, magwo-worry ako, bobo, di ba? Tanga, 9 a.m. mag-deliver ka, dapat hating gabi. Or talaga bang, marami tayo napanood ng mga movies na mga ganito ba? Yung sa US, yung sa saan ba mga Cambodia, or sa mga pelikula, yung sa mga drugs, chorba-chorba ba? Ang iba nga, mga nagbabay ng mga druggy cartelis, 'di ba? Yung iba nga yung mga drug traffickers, mga cartels, gagamit na sila ng advanced techniques para i-conceal yung mga illegal activities nila by hiring couriers to transport their merchandise. Tapos itong bilyones, sinakay ng van, tinabunan ng trapal, tapos walang lisensya yung driver. Kalerke? Naisip nyo yun? Sino bang gumawa ng script na iyan? Sino bang director? Sino ang scriptwriter? Nako, hindi kikita yan sa primetime bida. Diba? A retired US retiree allegedly drove a photon truck in broad daylight through a checkpoint with contraband. We're no fool, sabi namang isang mga netizen. Diba? Hay, nako. So, tapos sabi pa ng ibang netizen, nako, kasama pa sila Dameo at BBM. Pumunta agad ang dalawa. Di ba, itong dalawang to ang sinabi ni Tatay Digong na, ganon?
Bahala na kayo na meron namang video na nakikita natin na sinabi ni Tatay Digong, 'di ba? Gano'n. So, ano ang iyong komento tungkol dito, mga kabibig? Parang, this is a shocking revelation na akala ng ibang well, hindi naman natin kwenisyon yung kapasidad ng ating PNP at PIDEA kung ginawa talaga nilang lahat gagawin na para masugpo itong paglaganap ng mga shabu-shabu. Good luck. Good effort. Best of luck. Ang galing nyo. Pero kasi, ang netizen, hindi mo talaga sila makokontrol kung ano ang nasa isip nila. Kasi pinagtagpi-tagpi nila lahat ng istorya. Pinagtagpi-tagpi nila kung ano ang mga susunod na mga events. Pero itong nagpa-press con, yung sundalo, doon kayo nabingwit na mga netizen. Kasi hindi confident yung sundalo. Even though you explain na kinakabahan ang sundalo, no. Dapat confident ka because you know what's going on. Alam mo kung ano ang nangyayari during the checkpoint. Bakit ayaw? Sabi pa ni Pangulong Bongbong Marcos na and there is investigation, hindi pa pwedeng magtanong-tanong. Ang malaking tanong, nasa kote na ba ang driver? Saang presinto siya pwedeng puntahan? Kasi kailangan din siyang ma-interview. Or kung bawal siya interviewin, nasaan ba siya ngayon? Yung kulang na toneladang shabu-shabu, nasaan ba? Kasi people keep asking, nasaan ba yung 400 kilograms? Kasi sabi na 1.8, yun na 1.4 na. Nasa yung 400 kilograms. Di ba? Bakit hindi sila specific sa data na ibinigay nila kahapon? Kasi kabibig, nagmamadali sila. For what yung pagmamadali? Hindi mo dapat budol-budolin ang mga tao ng impormasyon. Sabi pa ng ilan-ilan, nabodol na kayo ni Vangag. Magpapabudol pa ba kayo? Kayo talaga. Wag ganon. Hayaan natin na makita kung gaano ka progreso, kung gaano kaganda ang strategy ni Pangulong Bongbong Marcos. In fairness naman this is the biggest talaga, sabi pa ni Pangulong Bongbong Marcos, na walang natsugi, walang ratatatatat, at peaceful. Pero, ang mga tao ay nagtanong, kung peaceful, bakit biglang bumaba ang nasabat na shabu-shabu? Ay, nako mga kabibig, ano ang iyong komento tungkol dito? Ang daming mga haka-haka, ang daming mga chika, lalo na ngayong araw na to, maraming pasabog ang PNP at PIDEA na tawag ito, bumaba, tonelada. Ay, naku. Sabi ng iba ka dinala yan. Huwag na tayo magsalita tungkol doon. Well, sana masagot ng PIDEA at PNP kung bakit bumaba. Baka kulang sa timbang or baka yung iba hindi shabu-shabu at yung pagtimbang nila na include doon sa pagtimbang. Pwede naman pero it's too late to give this information to people because you already give shady information to people. Natural ang tao magtatanong talaga. Oy, hayaan niyo naman kami magtanong kasi bansa natin to. We have the right to ask and we are also paying taxes, 'di ba? So, hayaan niyo kami magtanong. Kasi alam namin na medyo sablay yung mga istorya. At sana maglabas sila ng statement tungkol dito, 'di ba? Tungkol kung nasaan na ba yung driver, sino ba ang drug lords, sino ang may-ari ng van, tapos kumusta yung nawalang mga tonelada or nabawas mga toneladang shabu-shabu, nasaan na ba yon? Tapos, sasampahan ba ng kaso? May hearing ba? Yung mga ganun ba? Yun ang mga gusto ng taong malaman kung talagang totoo ang bloodless approach ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano sa palagay niyo, kabibig? Effective ba itong bloodless approach ni Pangulong Bongbong Marcos? Comment down below. Kasi alam ko naman, we are entitled to speak up. We're entitled to write down our comments.
Pilipinas to eh, 'di ba? So this is a comparison between Duterte's drug war and Pangulong Bongbong Marcos' bloodless approach. Ay, Eva ang mga paandar nila. Sana maganda na ang script next time. Yun lang po mga bibiganing ladies. Live for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.